sa gitna ng umiinit pa rin na bangayan sa pagitan ng magkakampi dati na ngayon ay magkaribal na. Sa isang pahayag ay sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi raw titigil talaga yung mga pag-atake laban sa kanya at maging sa kanyang pamilya at mga kalyado na rin hanggat hindi siya nakakulong o kaya naman ay binabawian ng buhay. Oo, kasi, desperate people, they can think of the worst things to do. No? So, oo, naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mamatay. Lumabas ang pahayag ilang araw yan matapos nakasuhan ng physical injuries at grave threat ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte kaugnay ng umunay pananakit sa isang negosyante sa bar doon sa Davao noon po yung Pebrero. Ang insidente ay may kalakip pa na closed-circuit television footage na kumalat naman sa internet. Dirigate nga ni Vice President Sara, walang kinalaman ng lokal na politika doon sa Davao sa reklamong kinakaharap ni Congressman Paulo Duterte. Tinukoy niya na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang siyang mismong nasa likod ng naturang kaso. Sa palagay ko wala. Palagay ko walang kinalaman yung mga candidates ni Marcos sa Davao City sa pag-file ng case. This is purely Philippine National Police at CID. Hindi rin umano siya nababahala sa sunod-sunod na issue laban sa kanyang pamilya mula sa pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon ay dinala sa The Hague at maging sa nakamba na impeachment trial sa darating na Hulyo kontra sa kanya hanggang sa kaso naman ng kanyang kapatid. Ayon pa sa Vice Presidente, may abogado naman silang hahawak sa naturang mausapin. Ganman nakikita raw niya na ang bright side ng sitwasyon ay mas nagiging informed umano ang taong bayan kung sinong karapat-dapat na suportahan. Nagpatusada rin itong si Vice President Sara Duterte sa Palasyo Malacanang matapos natanggihan na direktang banggitin si Pangulong Marcos. Anya, hindi malilinlang ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga pag-ataking politikal habang kapos naman ang kasalukuyan daw na administrasyon sa mga konkretong hakbang na inaasahan ng taong bayan. Meron akong gustong sabihin sa administrasyon ay hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating. Dagdag pa niya, hinahanap na niya mga mamamayan ng tunay na pag-unlad, kapayapaan at hindi sigalot sa gobyerno. Kahit anong atake umano ang gawin ay hindi pa rin babamo ang administrasyon dahil makikita pa rin daw ang sitwasyon na kasalukuyang pamahalaan at hinahangad pa rin ng taong bayan ang ipinangako na bagong Pilipinas. Pero naman sa panig ng Palasyo Malacanang, tinawag nila ang mga attitude ng Vice Presidente na tila nagiging asal bata. Itong Bangag administration. Ano sabi ng tagapagsalita ng Bangag? Okay? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niyang alamin, well, yung tungkol nga ito sa pagkasangkot ni Lisa Tanas, dito sa pangyayaring natsugi yung kanilang kaibigan. Very basic lang. Common sense. Kung kaibigan mo, ulit-ulitin natin na nagurgur, ni wala kang pakikiramay, ni wala kang statement patungkol sa iyong kaibigan. Bakit wala kang statement? Kasi may iniiwasan ka. Ayaw mo ipaalam sa buong mundo. Mga palangga, ayaw nila ipagbalang sa buong Pilipinas na meron silang kasama na namatay and allegedly suspected pulboronic o namatay sa pulburon. Diba? Yun ang sinasabi sa report. Now, mga kababayan, tama ang sabi ni Spokes Harry Roque. Dapat magpaliwanag si Lisa Tanas. Bakit siya kasama doon sa mga gumagamit ng pulburon? Ang sabi ko nga sa inyo, saan kaya galing ang pulburon? Pero alam niyo, hindi na. Spokes, mali ka dun, Spokes. Ang gawin ka na naman dyan. Bakit mali si Spokes dito? Nakalimutan ni Spokes Harry na si Cathy Binag mismo ay isang whistleblower, eyewitness, na sinasabi niya na inabutan siya ni Lisa Tanas ng pulburon. Diba? Sinabi mismo ni Cathy yan na siya ay inabutan ng pulburon
ni Lisa Tanas. Ngayon sasabihin nila, ano what? Galit na galit sila sa atin. Ang mga vloggers, tinatakot nila, gusto po kaming patahimikin, kaya huwag kayong matakot. Lahat kami na mga vloggers na nagsasalita dito, kahit mga OFW, gusto tayong sindakin. Porque pinadalan po ko ng supina, huwag po kayo matakot dyan. Mag-email lang kayo dyan, pag may mga OFW na nakabakasyon kayo dyan, pinag-initan kayo, pero lang kayo ng supina, maaari namin kayong matulungan. Ayan lang ang email natin dyan, Maharlika Network at Proton Mail, mga palangga. So yan ang abangan, mag-email lang kayo kung anong maitutulong natin. Huwag po kayong magpasindak. Hindi porket pinadala ka ng sapina ay makukulong na kayo. Lalabanan natin to mga buhakan ng inang to. Katulad ng ginagawa dito kay Vice President Sara. Tapos ang sinasabi ng mga walang hiya, itong si Adyong, shame campaign daw yung ginagawa ni Inday. 'Di ba? At ang sinasabi dapat daw, ano sinasabi ng walang hiya? Basahin natin 'to. Ang sabi ng walang hiya, the Filipino deserves leaders who inspire by example, not those who intimidate with threats or vulgarity. Hindi ba kitang-kita nyo, mga kababayan, kung paano nila ini-intimidate ang mga vloggers dyan sa Kongreso? Paano nila ini-intimidate? Anong sinasabi mo, Adyong? Diba? Anong sinasabi ng mga bataan ng bangag na ito, mga palangga? Inspire? Nakaka-inspire ba yung ginawa ng bangag administration ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte? Nakaka-inspire ba ang ginagawa yung mga buwakan ng inang ninyo? Na panggigipit sa mga resource person? Yung pinakulong nyo si Colonel Grijaldo, andyan pa rin hanggang ngayon? Kinulong nyo mga hayop kayo dahil nanindigan sa tama? Ano pa sabi? The public square should be a platform for ideas, not a battleground for insults. Julul! Kayo ang nagpapakalat, kayo ang pasimuno ng kidnapping, pagnanakaw, ang gobyernong bangag, kayo ang nag-i-intimidate. Platform of ideas. Yes, we are doing it, pero ini-intimidate nyo kami, tinatakot nyo kaming mga hayop kayo, mga vloggers dyan sa Pilipinas. Kaya nga si Ka Eric nandito sa Amerika, si Doc Lorraine nasa Japan, dahil gusto nyong ikulong mga putang buhaka ng Genemis kayong mga inayupa kayo. Ngayon, papagbintangan nyo na kami nag-iinsulto. Ang ginawa nyo kay Percy Lapid, ang bangag na during the bangag administration, namatay si Percy Lapid. Ang ginagawa nyong pagtatanim ng kaso sa amin, nag-fabricate ng paninindak nyo, mga hinayupa kayo, may araw din kayo, magbabayad kayo sa karma. Mga walang hiya kayo. Ano sabi nyo? This is not the leadership our people deserve. Kausapin mo yung sarili mo. Kayo dyan sa WAD committee. Strong leadership does not require bad language. Kasi kayo santo-santuhan. Kuno abi, santo-santuhan kayo, mga hinayupa kayo, tapos kami dito na minumura kayo, mga jutang Genemis kayo, kami yung masama. Pero kayo ang mga nagnanakaw, kayo ang nanggigipit. Saan nyo gusto, mga kababayan? Yung minumura natin sila ng malutong, ng jutang Genena? O isumpa natin sila? O gusto nyo yung kunyari nilang leadership? Ang kampon ng mga bangag na pinangakuan kayo 20 pesos per kilo na bigas. Nabukbukin dyan sa Bisaya, din pinatigil dahil election violation. Hindi ganyan. Sabi nga ni Inday Sara, by the way, alam niya kung paano pababayin yung bigas pero hindi niya ituturo kay bangag. Diba? Tapos ang sabi naman ng mga bangag, may segue ko lang, okay? True doon kay Clarissa Taratara, selfish daw si Inday kasi bakit daw hindi ituro yung ideas na ganun. Kung di ba naman mga tanga, ino-okray lang kayo nun. Imagine nyo kung gaano katanga to, mga kababayan. Sabi ni Inday, alam niya kung paano pababain ng yung presyo ng bigas pero hindi niya sasabihin, di ba? Naka-smile pa nga. Tapos ang sabi ng Malacanang na mga siyo nga, selfish na bakit daw hindi sasabihin ni Inday, bobo pala kayo, nasa inyo yung budget, pati hindi gamitin yung utak nyo. Bakit kayo aasa kay Inday? Di ba? Nasa inyo lahat ang pera, bakit hindi nyo pag-aralan kung paano nyo pababain ang presyo ng bigas? Paano ang pinagkakabalan nyo ang manggipit sa amin ng mga vloggers, ang magfile ng mga kaso, ang magnakaw ng pera ng bayan, di ba?
Pero hindi kayo mananalo sa lahat ng kapjotahan ninyo. Mga inayupa kayo. Oh, yun ang sabi ni Adjong. 'Di ba? Yung leadership ang deserve nyo daw, mga kababayan. I-deserve nyo daw yung good leadership. Ano gusto nyo leadership? Kabangagan o Duterte leadership na nakita ninyo na noon takot ang mga kawatan sa airport pagpasok mo pa lang, walang tanimbala na, walang laglagbala, walang nagbubukas ng mga, may mga konti-konti rin malalakas ang loob magnakaw during that time, di ba? Pero mas marami ang takot. Ano gusto nyo? Mga walang hiya talaga itong mga hinayupak na ito, mga kababayan. Tapos ano sabi niya? Democracy thrives when we engage in respectful debate, not when we silence our shame not when we silence or shame one another. Really? Respectful debate? Yung pangingidnap ni Satanas, respectful ba yan? Ang pagnanakaw, ang paghahayop nyo dyan sa Kongreso, ulit-ulitin na lang natin ang paggigipit nyo sa mga resource person, ang pagkukontempt nyo na walang dahilan, yan ba ang respectful? Pang-jimon yan. Pang-evil yung mga walang iya kayo. Oh, ano pa sabi na? Let's return to time and policy ideas, not personal insults. Julul. Diba? Kung meron lang, mga kababayan, kung meron lang dapat tayong bitay, which is yan ang pinupush ni number 56 Attorney Vic Rodriguez, na maibalik ang bitay, mga palangga. Kulang pa ang 1 milyong bitay sa mga inayupak na ito sa lahat ng mga bangag na ninanakaw ang pera ng bayan. Sa bawat mura namin sa inyo, di ba? Kulang pa yung kabayaran na ginagawa ninyo sa Pilipino. Tapos ngayon, sita-sitahin ninyo, si Pangulong Duterte, minura kayong lahat, pero nagustuhan ng taong bayan yung kanyang mura dahil may sense yung pagmura. Hindi ka naman magmumura lang dahil trip-trip mo lang. Magmumura ka dahil kamura-mura naman talaga kayo, mga inayupa kayo. Kulang pa nga ang mura. Diba? Oh, ano nila? Ayaw na nga di ba? Ayaw na di ba? Ano sabi ito ngayon pala eksaktong sinabi ni Taratara. Sa pag-amin niya pong ito na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung meron man talagang kaalaman, dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa Pangulo, ito yung nagpapakita na siya ay isang makasarili. Boba! Sabi niya, tandaan po natin, ang paglingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang paglingkod sa bayan ay hindi isang adictus, hindi isang singhot. Yan ang nababagay sa inyo. Hindi kami naglalaro. Tinutuligsan namin kayo, mga hinayupak kayo, yung bangag na gobyernong yan, di ba? Ang sabi pa niya, ang gobyerno ay bansa, hindi isang malaking playground. Julul! Ginagawang ang playground ni bangag ang Malacanang. Ginagawa niyo pang ang tsakan dyan eh. Di ba? Ginawa niyong lasingan, yung Malacanang, yung bayan, ginawa niyong gatasan. Yung bangag na sa ginawang gatasan, tsakan, adikan, kidnapan, ano pa? Yan ang promotor na amo mo. Tara-tara. Ngayon, asa pa kayo na i-share sa inyo ni Inday? O akala ko ba magagaling kayong mga inayupa kayo? Bakit gusto nyo ipa-share? Kitang-kita na hindi gumagana utak ninyo lahat. Dahil umaasa kayo sa what? Sa idea sa idea ni Vice President Inday? O, kailangan nyo siya ngayon? Ay, nako, mga kababayan. So ngayon, yan yung mga bagong, mga bagong pinag-uusapan ngayon. Ito, magkakaroon na raw ng, sabi ng DOTR, magkakaroon na daw ng mandatory drug test sa mga PUV drivers. Sabi dito, kasi kasado na daw, O, ayon dito sa report nila, obligahin daw nila yung, obligahin daw ng DOTR na mag-undergo sa mandatory pulburon test ito mga driver. Motorcycle, taxi, para daw maiwasan ng aksidente sa kalsada. Alinsunod daw sa kotosan ni Bangag Jr. Bakit di mo na magpulburon test si Bangag? Dahil driver din yan eh. How about dapat lahat ng mga driver ay mag-undergo
Pero kaso may kikita na naman dito mga bangag, mga palangga. Yung mga drug testing na yan, pinagkikitaan na naman ng mga politiko yan. Sila ang magpo-provide ng mga testing centers. Di ba? Lahat kaya luging-lugi ang taong bayan. But ganun pa man, tama lang na mag-undergo, pero dapat mag-undergo muna. Di ba? Ang mga bangag sa Malacanang. Yan dapat ang unahin na magpulburon test. Dahil kayong mga addictus benedictus, lalo na si Bangag, ay patuloy na sumisira sa kinabukasan ng taong bayan. Sa lahat ng inyong pagnanakaw, mga giatay kayong lahat. Diba? Nakababa na ba si Wakwak? Bumaba na ba si Gwendolyn Wakwak ng Cebu na sinuspende din ng ombudsman? Lahat na lang, pagdukot sa dayuhan, ganyan, grabe. Mga headline, pagdukot sa dayuhan. Diba? Isang dayuhan ang dinukot. Saan ito? Sa Tagaytay. Lahat na lang pangkikidnap. Ito yung mga balita ngayon, mga kababayan. Ngayon, pinananagot daw nila itong mga nagpakalat ng video footage na kung saan nakabangga yung suspected. Bangag din yun siguro, yung nag-araro dyan sa NAIA at pinapaimbestigahan daw nila at ito ay kakasuhan itong nagpakalat ng CCTV ay nag-expose ng CCTV. Bakit naman kakasuhan? 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, grabe yung nangyayari sa bayan natin ngayon. Ang mga kidnapan ay walang tigil. Tapos ngayon, ang pupuntirahin si Inday Sara, ang mga Duterte, desperado na po kasi sila mga palangga. Dahil nakikita yung suporta ng mga OFW, ang pagmamahal ng mga Mindanawan, nakita nyo, Visayas, Cebu, inikot ni Inday, Cotabato, Basilan, kung saan-saan siya pumunta sa part ng Mindanao. Dinudumog siya, wala pang ayuda yan. Diba? Desperado kasi itong mga bangag na ito. Kung gusto nyong manalo kayo, which is hindi kayo mananalo, mga inayupa kayo, dahil nararamdaman ng taong bayan yung kalam ng sikmura, yung tagutuman. Ganyan, mga kababayan. So ngayon, kitang-kita na gusto talagang pabagsakin, okay, itong pamilya ni PRRD. 2023 ko pa sinabi yan, O-Plan Eliminate Enemies. Diba? Ulit-ulit, paulit-ulit, November 18, O-Plan Eliminate the Enemies, si Pastor, vlogger, si Vice President Inday Sara, at lahat ng kritiko. Ha? Paano nila ngayon, mga kababayan, paano nila mapapaniwala ang taong bayan? Maraming nagugutom. Yung bigas nga na 20 pesos na kilo ng bigas, pinatigil. Kaya sabi natin, hindi ganyan sumagot ng problema ng bansa. Hindi pwedeng temporary lang. Tiyan mo, nag-headline lang sila. Anong headline nila nun? 20 pesos per kilo na bigas sa wakas or nakamtan na sa panahon ni Bangag after 3 years. Tignan mo. Nag-headline sila. Yung unang nakabasa, wow, galing-galing. Wala na. Itinigil na. Dahil nga may election violation. Dahil, yung ginawa nila ay pagpapanggap, paggamit sa pondo ng bayan para, bilhin. Okay? Tawag ito, patungan ng pera ng bayan, gastusin ang pera ng bayan para ibenta ng palugi etong bigas na ito para daw maabot ng mga mahirap dyan sa Bisaya. Pero ngayon, ipinatigil na. So, kitang-kita ninyo ang paglagapak ng gobyernong Bangag na ito. Dahil nakita, sabi nga ni Inday Sara, hindi na mababawi, ng administrasyon yung mga kadletsihan nila dahil nga sa walang kakulangan sa mga projects, programa, at wala yung mga
yung pag-develop o yung kaunlaran ng ating bayan, sabi ni Inday Sara. Ang daming krimen, hindi yung mga proyekto. Ang 5,500 flood control, nakalimutan nyo na. Di ba? Hindi nila mababawi yung wala naman natiwala sa kanila yung tao eh. Kasi nga, nararamdaman ng tao, according to Vice President Sara, yung kagutuman, kahirapan, lahat ng problema, krimen, pagtatanim ng kung ano-anong mga bala, pagtanim ng kaso, pagtanim ng ebidensya, paggigipit sa mga kapulisan, katulad ni Patrolman Pontilla, na nag-resign na yan, dahil nanindigan, dahil siya ay sumuporta kay Pangulong Duterte at hindi niya gusto ang ginawa ng kay Pangulong Duterte ng pag-kidnap sa kanya. Anong ginawa kay Patrolman Pontilla? Kinasuhan ng patong-patong na kaso dyan. Pero matapang itong batang ito. Mas bata pa sa akin. At kaya sabi ko nga, yan yung kapulisan na talagang may katulad niya na may balls. Di ba? Recently, anong sabi? Second tayo sa pinakamataas na may kasong digital fraud sa buong mundo. Paano nangyayari na? Dahil may mga SIM card registration pa. Baka Malacanang Bangag din ang may gawa nito mga digital fraud na ito. Baka meron silang call center na binibiktima kayo mga Pilipino kasi kung nagawa ni Lisa Tanas, nagawa ni Bangag na magkaroon ng parang call center para dayain ng eleksyon, alam nyo yan. Diba? Kinuwento ko yan sa inyo. Baaring pwede rin sila gumawa ng call center para sa digital fraud at binibiktima ang mga lolo't lolo, yung mga Gcash ba? Diba? May message kayo ng kung ano-ano. Imagine mo, meron na itong mga SIM card registration eklabush. Second pa tayo sa buong mundo. Ano yung use ng ano na yan? Yung SIM card registration na yan. Yung SIM card registration na yan, para sa eleksyon at para yan sa panggigipit nila. Kasi lahat naka-register na. Naka-register ba kayo lahat? Sino ang may gawa niyan? Bakit hindi nasusolve ng NBI ng mga pulis kung sino yung mga nagpo-fraud na yan? Kaya nga baka sila din. May pa-SIM card pa kayo. Unang-unang pinirmahan ni Bangag yan. Hindi nyo mahuli kung sino yung mga nasa likod na yung mga digital fraud na yan? Sabi ni The Voice, I got offered sa GCash but I told them I don't take peso. Wag po kayo mag-ingat talaga kayo mga kababayan dahil ang gobyerno nyo ngayon ay sindikato. Hindi natin alam na sila na ang nagpapatakbo nitong ano na ito. Sila ang nagpapatakbo nitong tawag dito, itong mga sindikato na ito. Hindi natin alam. Kasi bakit numbers second to the tayo. 'Di ba? Second tayo sa pinakamataas sa buong mundo. Sino yung pinakauna dito? Tingnan natin. Anyway, pangalawa tayo. Nakita nyo? Tapos puro aksidente, krimen. Ayaw ipapulburon test yung driver na nahuli. Na nakabiktima ng 10 katao at mahigit pa ng mga nasaktan. Tapos recently, ano sabi ni Bangag? Press freedom daw itataguyod niya at malayo daw siya sa pagiging diktador. Ano pinagsasabi nito? Malaya daw tayo magpahayag. Kitang-kita daw, sabi ng mga Bangag, ng tagapagsalita ng Bangag, na malaya daw ang mga tao sa kasalukuyan. Jutang gini na kayong hayhayop kayong lahat. Ginigipit nyo ang mga vloggers, ginigipit yung OFW, sinisindak ni NBI director na hantingin pagpasok pa lang ng OFW sa Pilipinas, huhulihin na nila. Ganyan po, ganyan yung malayang pagpapahayag. Imagine nyo mga kababayan, ginagago na kayo ng gobyernong ito. At sinasabi ni Bangag na may kalayaan daw maghayag ang Pilipino. Kaya naman pala, lahat ng nagsasalita ng anti-Bangag ay gusto nyong patayin o gusto nyong ikulong. Mga hinayupa kayo. Recently, anong gagawin nila? Tataasan ang singil sa Netflix, doon sa mga digital, yung mga app.
O, ano ang sabi dyan? Tataasan na yung mga singil. O, ayan, katulad ng Netflix. Ayan, ano sabi dito? O, basta tataasan nila, mga kababayan. Okay lang naman sana yan. Wala namang problema kung mag-increase. Kung yung mga binabayad na taxes ay napupunta sa inyo. Kaso hindi naman napupunta sa inyo eh. Napupunta sa bulsa ng mga hinayupa, napupunta sa pulburo ni Bangag, napupunta sa pagnanakaw nila. Itong 350 tons na ginto na kinasasakutan ng pamilya niya, ayaw pag-usapan ng mainstream media, may mga nagsasalta, mangilan-ngilan. May mga ulat na sa Hong Kong, sa Taiwan, patungkol dito, pero ayaw masyadong tutukan itong mga leading newspaper or media. Bakit? Yan ba ay may malayang pagpapahayag? Tapos tatargetin tayo? Ang tatargetin ang mga Duterte? My God, mga kababayan. Papabitangan pa tayo na fake news, pero harap-harapan na sila ang fake news. May gulay. Dapat nyo nang i-impeach yan si Bangag. Siya dapat ang i-impeach. Yes, si Chanel, tawa ng tawa. Napunta sa pulburon. Ano daw? Pinirmahan na nga daw yung VAT Ultimo Basic Plan Instead 149 to 169. Yung sa Netflix. O, tignan nga natin yung sinabi mo, Palangga. Ano yan? Sa Netflix. Yan, ito. Hanapin natin yung balita na to. Okay, taas singil ng Netflix sa Pilipinas, kasado na sa Hunyo. Alright, nakatagdang magtaas ng singil ang Netflix sa Philippine subscribers simula Hunyo, kasunod ang implementation ng 12% value-added tax sa digital service for foreign companies. Sa abiso ng subscribers, sa subscribers, sinabi ng Netflix na pairalin nito ang VAT sa membership at sa monthly price na i-update simula June 1 daw. Monthly, tama ka, 169 per month na. Basic, 279 per month. 279? Mura lang. Kung sa mobile, 169. That's how much? $4? Dito kasi ano yata, 14. Wala kasi akong Netflix. Nakikikabit lang ako sa Junakis ko. I think, kung natatandaan ko, 14.99 yata dito sa amin. So, basic, 279 per month. Yung standard daw is 449 per month. Additional 169 per month for every extra member slot. So, 500, mura pa rin. Wait, how much is this for $49? This is only $10, ano? Mura-mura pa rin kayo ng konti dyan. Yeah, tama ka dyan pala. Mura-mura pa rin kayo ng konti. Pero ang punto de vista natin dito, wala naman sanang problema. Kasi kung nag-i-increase ito kung kailangan, dahil yung tax revenue, di ba? Itong revenue ng gobyerno sana kung napupunta sa mga livelihood programs. May nakita ba kayo? Ang agrikultura, tinutulungan bang magsasaka? Ang tinutulungan ni Satanas at ni Bangag ay ang mga smuggler na kasabwat nila. Dahil sila mismo. Ang tinutulungan nila yung mga addictus. Di ba? Imbis na mga farmers, imbis na mapunta sa inyo lahat. Sa mga infrastructure, wala naman. May nakita ba kayo? Na may mga infrastructure, mga pangako ni Bangag noon na magkaroon ng mga regional hospitals. Remember that? In-interview ko yung Jutang Gininas na yan eh. Anong sabi niya? Na pag naupo siya, let's say for example, yung mga heart center na yan, para hindi na raw pumunta sa Maynila, ang ating mga kababayan, ay magkakaroon na lang regional heart center. Let's say Visayas Heart Center. Visayas Kidney Center. Yan ang sinabi ng inayupak na yan. Diyan sana napupunta yung taxes, yan, pinapatong dyan sa Netflix ninyo. Nangyayari ba? Wala. Kaya ngayon, mga kababayan, puro hangin lang. Kaya para sila ay, para sila ay paniwalaan sila ng tao, which hindi naman naniniwala ang tao sa kanila, ang ginagawa nila ay tirahin ang mga Duterte. Wala na pong ibang pinagsasabi ang gobyernong mga Bangag, kundi araw-araw ang topic nila sa kanilang press briefing dyan
ay si Inday Sara. Wala nang iba kundi si Inday Sara, vloggers, si Spoke Sari Roque, mga kritiko, mga OFW yung gigipitin, yan ang kanilang pinagkakabalahan. Diba? Saan kayo pupulutin? Na yung 5 Judas, dapat makulong yung mga yan. Kaya nga, dapat kung may bitay, nabitay na yung mga hinayupak na yan. Diba? May hinahunting na naman sila yung, I think yung bata dun sa Davao na vlogger. Tinatakot na naman sila. Tinatakot na naman nila yung nagpapakalat daw ng maling impormasyon na sinalakay yung bahay ni Pangulong Duterte. Nabuking kasi mga inayupak. Di ba? Nabuking sila, tapos ngayon dahil hindi natuloy yung kanilang pagsalakay, dahil ang mga kababayan natin, ang mga palangga natin sa Davao, nakabantay doon, kumbaga na intercept yung kanilang plano. Ngayon sasabihin nila fake news. Hindi porkat hindi natuloy yung kanilang paglusob, fake news yon. Tapos kakasuhan nila, ganito po manggipit yung mga buwaka ng inang ito. Imbis na kriminal ang target nila, imbis yung mga kawatan dyan sa Bureau of Customs, dyan sa immigration, sa lahat ng sangay, yung mga hoarder and smuggler, ano sabi ni Pangang dyan? Bilang na ang oras nyo, bilang na ang araw ninyo. Pero anong pinagkakabalahan ng mga leching to? Vlogger. Mga vlogger po ang pinagkakabalahan ng mga walang hiya. Kasi gusto nila tayong patahimikin dahil apektado talaga ang mga bangag sa bunganga natin dahil mas naniniwala ang taong bayan sa amin kaysa sa mga sinungaling na mainstream media na hindi naman inuulat ang tama dahil maaring nakikinabang ang kanilang negosyo or takot lamang sa bangag na administrasyon. Holdapan sa bangko. Diba? Sa Taguig, may holdapan sa bangko. Hindi na natatapos itong mga ano na to. Itong mga krimen na ito, mga palangga. Ito, bagong-bago, 2 hours ago. Patay ang isang tanod sa Pangasinan, na pagbabarili ng riding in tandem. Lahat na lang, ganito. Nasaan na yung mga CCTV? Okay? Na dapat ginagastusan. Diba? Ginagastusan ng gobyerno para mahuli ang mga inayupak na yan na kahit sila ay nakabonet and everything, dapat sila ay mahuli. Pero hindi nga din natin alam, mga kababayan, kasi what? Baka kasabwat ng mga bangag yung mga riding in tandem na yan. Baka sila rin ang naguutos, mga tiwaling mga pulis, o mangidnap kayo, o magnakaw kayo, mang-hold up kayo ng bangko kasi kami na lang bahala dyan, palalabasin namin kayo just in case. Excuse me. Diba? So yan ngayon ang nakikita ninyo. So kailan kayo magigising? Kapag wala na kayong makain. Kapag ang krimen nasa bahay nyo na. Pag inakyat bahay na kayo. Tapos ang bangag yung presidente, pag may mga krimen, pabasa-basa lang ng script. Yung mga biktima, yung mga kapulisan natin, yung mga namatay, mga sundalo natin, hindi niya pinupuntahan. Pero pagdating sa party, sa singutan, di ba? Nakalimutan niyo na ba ang Duran-Duran? Formula 1. Nakalimutan niyo na yan. Yung pagbiyahe nila, patago. Mabutang na, di ba? Nakalimutan niyo. Ang bilis ko kasi makalimot. I hope, mga kababayan, magising na kayo lahat. Kaya nga sabi ng friend ko kanina, alala ko lang, na hindi daw siya lumalabas ng bahay, grabe ang krimen, ganito, ganon. Sabi ko sa niya, ano pang ginagawa nyo? Hayaan nyo na lang bang ganyan? Ako dito, nagnangangak-ngak na. Nagkaka-sore throat na nga tayo sa kangak-ngak dito. Buti na lang. Meron tayong tea. My God. Yung mga vlogger ngayon, may mga vlogger ngayon, yung mga nagmumotor, nagsiga-sigaan sa kanto. Di ba? Meron dyan, yung Ina ang pangalan. Nagsiga-sigaan. Ano ba yung vlogger? Kita mo? Napakabastos. Dapat talaga yung tinatanggalan ng lisensya. Baka, baka bangag din. Nakita niyo yung mga ginagawa ng mga inayupak na yan? Puro na lang pahirap sa taong bayan. Parating na eleksyon, mga kababayan, huwag ninyong iboto ang mga bangag.
Block voting. Huwag nyo nang iboto ang Marcos. Never again. Kahit ayaw ni Marcos, never again. Yan yung Yana, sabi ni Rosal de la Cruz. Oo nga, nakita ko yung enkwentro nila ng isang pickup driver. Napaka-angas, napaka-bobong, alam mo yun, sarado yung utak. Tell me. Bakit nga ba? Ganun, walang laman, actually, nagsiga-sigaan lang. Sabi pa doon, capture sa video, ayan, ano yun natin, sapakin natin. Ang problema kasi dito sa mga vloggers na hindi naman political vloggers, nagkaroon lang kayo ng konting pagkakataon na nabigyan kayo ng opportunity kasi yung mga celebrity vloggers, ang laki ng mga kinikita talaga ng mga yan di ba? Mga celebrity vloggers. Kasi hindi yan sila nare-report. Katulad natin, gusto i-report tayo, gusto ng mga bangag, maglaho tayo sa mundo, gusto tayong gurgurin. Pero yung mga celebrity vloggers na yan, they make a lot of money. Tapos nakahawak lang ng pera, akala mo kung sino ng mga buwakan ng ina. You tell me, Maharlika, sabi ni Trivium. Nakita ko yun Ayoko na dapat pag-usapan. Pero nakita nyo na ganun kawalang disiplina itong mga, not all yung mga vloggers. Akala nila kung sino na sila. Akala nila, ang layo-layo na nang narating nila. Pero talagang parang si Lisa Tanas, mga bobo. Palibasa, katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag, punong-puno na yung utak ng ipinagbabawal na pulburon. Yung ibang mga vloggers, mga celebrity, punong-puno na yung utak ng kayabangan. Hindi siya pinatawad, no, Oliver? Mabuti. Pagbayaran niya kung ano man yung violation niya. Pero ang importante, si Bangag. Si Bangag dapat ay pagbayaran siya, dapat ang ma-impeach. Nakaboto na ako online, straight PDP at no more Marcos again, sabi ni Rowena Jimenez. Ay, nawala na. Naubos na yung battery. Nagtanong good question yan. Cyril's Daily Vlog, saan po pwede makabilang cup nyo? Ay, abangan ninyo, magkakaroon na po ako ng ating store. Okay? Teka, baka. Pinitan to nga ulit. Minsan namatay. Kanina kasi 1 hour na pala tayo, no? Hindi ko siya na-charge. Okay. But anyway, yan na. Balik ulit. 56 Rodriguez. Abangan niyo yung aking store. Please support my store, Marami na ibibenta. Ibibenta ko na yung alindog ko. Ibibenta ko na yung mga used clothing ko and mga purses sa Shopify. Abangan niyo yan. Please support my my business. Kasi nagligpit-ligpit ako kanina. Sabi ko, sayang naman itong mga 3 kwarto na ito. Puro kong damit. I-dispatch ako na sa murang halaga. Alright? May amoy pa. Amoy Maharlika. Anyway, abangan niyo yung palangga. Muli, sana po, nakakalungkot. Pero sa totoo lang, nakakalungkot yung sitwasyon nyo dyan sa Pilipinas. Kahit yung mga kakilala ko, na hindi naman sila talagang sobrang naghihirap. Hi, Kate Wazon. Yes, abangan mo, Kate. Hindi naman talaga sila sobrang naghihirap. Middle class or medyo taas sa middle class. Nagrereklamo sila na wala nang kaligtasan ang buhay nila sa Pilipinas. Kakaba-kaba sila. Ang mga foreigners, kinikidnap, hino-hold up. Ano pang pinagsasabi ni Bangag na pinagmamalaki na di ba recently mayroon sa speech yata na na bilib daw sa atin ang ibang lahi. Julul, nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi pa nga, pahiramin nyo kami, yung presidente nyo si Duterte. Ngayon, ang mga foreigner hindi tumatakas. Nabibiktima at hindi na bumabalik sa Pilipinas dahil masama na ang kanilang experiensya. Kaya again, sa mga palangga ko, huwag po tayong tumigil sa ating laban. Kasi, sabi ko nga, hindi naman ako makikinabang nito Kayo ang makikinabang Kasi ako, magre-retire na ako sa Netherlands. Gusto ko mag-retire sa Netherlands. Pwede rin ako mag-retire sa Japan. Kasi I have friends there. Gusto nila akong tumira doon. Anytime, meron akong kaibigan, may bahay sa Japan. Maraming gusto nag-imbita sa akin dyan. Palipat-lipat na ako sa mga bahay ninyo, right? Pero kayo dyan sa Pilipinas, kaluluoy. Kawawa ang buhay ninyo palangga. Nakakatakot na umuwi sa Pilipinas, yes, Jocelyn.
I hope manindigan kayong lahat. Pero sabi nga ni Spokes, baka malapit na ito. Baka konting kembot na lang ito. Kaya huwag niyong kalimutan, number 56, Attorney Vic Rodriguez at ang ating Duterte 10, Black Voting, Ipanaw Party List, Gabay Party List, PWD Party List, yung party list ni Rowena Guanzon, ni Attorney Guanzon, iboto nyo yan kasi kailangan natin ng party list para sa mga disabled. At, we will support yung mga ganun klaseng may paninindigan katulad ni Attorney Guanzon, di ba? Dilawan, pero nanindigan na siya ay anti-bangag. Dahil siya talagang unang-una din na nagniwi-niwi. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.